Hi Sagittarius! Welcome sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers po natin, marami pong salamat sa inyong support at pagtangkilik sa inyong monthly readings sa channel na ito. As you know, natapos na yung surgery operation ko more than a week ago, and sa awa ng Diyos, it was successful and I'm recovering really well sa ngayon. So, enough of that. Ang una natin gagawin is titingnan muna natin yung general life reading mo for October. Kukuha tayo ng 7 baraha. Titingnan natin yung mga energies surrounding you sa buwan ng October. Yung mga manifestations, yung mga kailangan nating pakawalan, mga kailangan mong ipagpatuloy, lessons learned, yung mga new beginnings mo at yung kailangan mong ibigay para sa sarili mo or sa community. Okay? So, yung second part ng reading na to will be your love spread. Okay? Ika-clarify natin ang mga baraha kung kinakailangan. So, i-shuffle lang muna uli natin ang mga cards in front of the camera. Alright, Sagittarius. So, kukuha tayo ng 7 baraha. Okay? Para sa inyong general reading. Okay. Card number 1, number 2, number 3, 4th, 5th, 6th, and the center is your 7th card. Okay, so bubuksan muna natin yung mga cards mo, Sagittarius, no? Sa yung general life reading, ang una mong baraha, meron tayong 8 of Swords. Okay? Then, meron kang, wow, 7 of Swords. Napaka-intense nung, it could be yung iniisip mo ngayon, no? Yung mental space mo right now, okay? May mga worries, anxieties tayo. It could be, yung sa mental space mo ngayon. Okay, kailangan mo i-clear yung thoughts mo, no? Fill it with positivity muna. Okay, for some reason, ika-clarify natin to kasi 8 and 7 yan, no? And then, meron tayong High Priestess. Okay? Major Arcana. Sagittarius, meron kang 5 of Cups. Okay. Meron tayong 6 of Wands. Pili ko kailangan ng clarifiers sa mga cards na to. Para makuha natin yung kompletong narrative. Meron kang Hierophant, Major Arcana. At sa gitna, meron tayong The Moon, Major Arcana. Wow, anong energy to? Medyo, sabihin natin, it's not the best, no? Pagdating sa reading, but we will see. So, yung kailangan mong pakawalan ngayon is medyo stuck yung pag-iisip natin sa isang sitwasyon na hindi natin makalimutan, no? Paulit-ulit natin nire-replay sa utak natin. Okay, kung ano man yung kailangan na i-release dito, okay, yung nasa mind mo na yan, na stuck ka, tapos na-stress ka, pinag-iisipan mo lagi, alam mo may way out para kalimutan, pero mas pinipili mo na paulit-ulit na alalahanin or i-replace sa isip mo, no, yung sitwasyon. Okay, hindi tayo madaling nakaka-let go dun sa mga naaalala mo, whatever it is yung situation, pero gusto ko i-clarify yan mamaya. Ngayon naman, meron ditong ongoing na situation na betrayal or dishonesty. Okay, pero since nasa position siya kasi na kailangan mong ipagpatuloy, kailangan pa rin natin i-clarify kasi ang 7 of Swords din naman laging negative to. Since nasa placement siya ng tanong na kailangan mong i-keep okay? Ito yung kailangan mong i-release, okay? Now, i-clarify muna natin tong dalawang cards na to. The 8 of Swords at 7 of Swords. Sagittarius, ang intense na mga energies ngayon, no? Para sa spread mo, sa buhay mo. May mga worries ka Okay, na parang yun natin ang iniisip mo. Hindi mo nakikita yung positive side or may solution sa sitwasyon. Okay, i-clarify muna natin yung 8 of Swords. So, ang 8 of Swords made the world. Major Arcana. So, may nagtapos recently, no? So, parang pumapasok ka dapat sa
panibagong simula or chapter. Okay? So, sa buhay to, kabanata ng buhay, or sa career or finances mo, or even sa love life mo, no? Pero, di ba, papapasok ka na sa bagong phase dapat. Pero, iniisip mo pa rin tong, yung nagtapos na recently na cycle. Okay? Kahit anong area ng buhay mo yan. So, hindi mo pa rin na-let go, no? Yung, kung ano yung nangyari. Which means to say na, hino-hold back ka nung mga memories or nung sitwasyon sa nakaraan, kaya hindi ka masyadong makaka-fully na maka-move on sa bago mong simula, okay? Ngayon, ika-clarify natin ang 7 of Swords. Okay? Ito yung kasing kailangan mong ipagpatuloy ngayon sa buwan ng October. Pero kasi, tingnan natin, no? Kasi kailangan natin ng clarifier dito kasi naniniwala ako, may mga barahan na hindi mo basta-basta makukuha yung exact narrative unless hindi mo i-clarify eh. Okay? Hindi siya laging negative na card. Hindi siya laging positive na card. No? Once na pull out natin yung clarifier. So, ano po itong 7 of Swords? The Lover. So, may kinalaman to sa isang connection. Okay. So, may on and off connection dito, no? Sa person mo. Bakit feeling ko may love situation dito na hindi mo ma-let go, okay? Although general life reading to, pero ang sinasabi kasi sa atin, lumabas ang Lover's card, Major Arcana. So, itong on and off na to sa isang tao na feeling mo or maaari na may strong soul connection ka. So, medyo, yun yung nahihirapan tayo mag-let go kahit feeling natin na pabalik-balik, on and off, hindi sila masyadong naging honest sa atin. Or pinaglalaroan ba tayo? May mind games ba? So, doon ka na i-stress. Okay, nagtapos na pero parang gusto mong i-revive din, no? Kasi may the world eh. The 8 of Swords tapos may the world. So, parang pinipilit nating buhayin sa Sagittarius. Okay? 8 of Swords, di ka maka-escape, no? Though may choice ka naman mag-let go. Yung 7 of Swords, pabalik-balik. Tapos kinlarify ng Lover. So, mag-decide ka kung anong gusto mo dito. Kasi eventually, nahihirapan ka, may mind games at play eh. Puro swords yan. Tapos itong the world ending and new beginning. So, parang you're trying to, parang gusto mong buhayin. Yung tingin mo dapat magtapos, pero umuulit na naman, nagiging cycle na naman sa Sagittarius. Okay? Now, ano yung kailangan mong i-manifest, Sag, no? Life reading to, it doesn't have to be na parang sa love situation mo lang. Pwede din applicable to sa finances and career mo, or general life mo lang, sa mga friends mo, sa family mo. Okay? Kahit anong sitwasyon to. Let's give an example, pero the fact kasi na nandiyan yung Lover's card, kaya ko lang sinasabi, it could be na parang love situation to. Okay? Now, clarify natin yung High Priestess, no? Kasi nasa yung lahat naman ng sagot at na kinakailangan mo, no? Kung anong gusto mong i-attract sa buhay mo, Sag. Ano tong High Priestess? Love relationship niya kasi 2 of Cups. So, gusto mong i-manifest or i-attract tong union, no? Yung lovers na to, na hindi ka makapag-decide. Okay, nasa crossroad ka. Major decisions kailangan dito, tinatawag ka, pero minamanifest mo. Kaya sinasabi ko, tinatry mong buhayin eh. Pabalik-balik, on and off kayo ng person na to. Kasi tinatry mo, i-manifest tong 2 of Cups, no? Yung love situation or relationship sa kanila. Yun yung gusto mong i-manifest for October. Or baka yan talaga yung minamanifest mo with them. Walang masama, okay? Kung alam mo naman na ma-fix nyo yung problem or issue or differences, why not, diba? Wala namang madali sa pag-ibig. Ngayon, yung surrounding energy mo kasi, no? Naging love reading eh. Yung general life mo. So, 5 of Cups. So, may regret, disappointment, losses tayo. May heartbreak tayo dun sa nakaraan, no? Okay, yun yung lagi mong tinitingnan eh. Kaya may the world eh. Meron kang 8 of Swords, tas kinlarify pa ng the world. Hindi ka maka-transition. So, kumbaga tinitingnan mo yun, kahit na may, ito ang dapat mo ina-manifest. Bagong relasyon, o pwede rin i-manifest mo na mag-coming together kayo ng person mo, no? So, dapat ang i-manifest mo is a relationship. It could be with someone else, okay? Pero ang tinitingnan mo yung spilled na 3 of Cups. Yung tao na nakasakit ng damdamin mo na sinugatan yung puso. Yung tinitingnan mo, pero may 2 of Cups ka pa. May abilidad ka na magmahal or mag-manifest nga nitong 2 of Cups. Sa ibang tower, pwede din sa same person. So, may ultimatum tayo. Bigyan natin ng ultimatum yung person na to, na pabalik-balik. Okay, yan yun eh. May choice ka dyan. Pipiliin mo ba tong
Three of Cups na to na sakit sa'yo or yung bagong pag-ibig. Okay? Kasi, alam mo to, papasok ka talaga sa bagong phase dapat na ng buhay mo, pero pinipili mo pa rin, iniisip mo pa rin tong si person. Yun talaga, yung energy. Pero i-clarify muna natin tong Five of Cups, Sagittarius, sa general life situation mo. Okay. Ano to? Okay, may Wheel of Fortune. See, kung titingnan mo sa perspective mo, sa iba't ibang angulo, kung ano ang dapat mong gawin, at kung nakikita mo yung perspective mo ng mga ibang oportunidad, no, iikot yung tadhana para sa'yo. Okay, may luck on your side. May blessing, may graces na maaaring dumating. So, it's all about sa ipag-iisip mo, Sagittarius, at sa nararamdaman mo. Dapat parehas positive. Kung in alignment yan, kung babaguhin mo, no, yung perception mo, hindi ka dito nakaharap ka dun sa dalawang nakatayo na cup, then yung odds will be on your favor. It will be anybody's game. It could be in favor of you pa nga. Okay? Ngayon, yung kailangan mo namang ibigay, meron daw 6 of Wands. Kaya yun ang 6 of Wands, success, victory, yun. Okay? Yan ang 6 of Wands. It's about you. Maging successful ka. Work on yourself to be more productive, successful, ambitious. Okay? Okay, tingnan natin. Ano po tong 6 of Wands, no? Na kailangang ibigay naman ni Sagittarius sa community or sa sarili niya, sa career mo, sa finances mo, is i-admire ka. Magiging successful ka. For some reason, baka promotion, change of job, marami kang, financial flow mo. Baka maging abundant or non-stop. Financial windfall. Ano tong 6 of Wands? Okay, what do you need to give to yourself or to other people? Okay? Okay, 3 of Swords, no? Kinarify ng 6 of Wands. So, you see yung disappointment, heartbreaks, losses mo sa buhay mo, sa mga bagay-bagay, okay, in general, mapapalitan niya, no, makukublihan, okay, mapapalitan niya ng success sa buhay mo. Yun ang kailangan mong i-attract, okay, Sagittarius, okay, kalimutan mo na yung nakaraan na masasakit, no, feeling ko wounded ka, but at the same time, gagamitin mo yung lessons na yon para mas mapagtagumpayan mo yung mga nakasakit sa'yo. You can turn around yung situation kasi may Wheel of Fortune ka. Ang daming stress stress. Ito, di ba yung 3 of Cups, iniiyakan mo doon. Tapos yung 2, hindi mo napapansin. Ito yung dapat mo naman talaga i-manifest. Yung relationship mo rin with other people, di ba? Yung communion, coming together with other people, with the connection, let go mo yung mga bagay na bigyan mo ng boundary, set limit, set boundary dun sa old person na yon or old situation, okay? And pag na-realize mo yon, mapagtatagumpayan mo lahat ng mga losses and disappointments mo. I think you will be revered, admire ka. Okay, sa career mo man to, sa financial situation, I think confident ka. Mag-emerge ka pa rin na confident, okay? Yun ang kailangan mo ibigay sa ibang tao, na makita nila na maganda ang nangyayari sa buhay mo. Okay? Na wow, i-admire ka ng mga tao. It's more about yung presentation mo, yung how you look, reputation mo outside. I think, maganda ang magiging impression nila sa'yo. Yun yung kailangan mong ibigay para sa sarili mo at kung paano ka tingnan ng ibang tao. Okay? Ngayon may Hierophant dito, guys. New beginnings to. No? Yung Hierophant is tungkol yan sa mga spiritual growth, wisdom, mga dapat mong matutunan, okay, mga lessons, okay. Tingnan natin, no, ano tong Hierophant, no, kasi yan ang Pope sa traditional tarot, okay. Tingnan natin tong Hierophant. Ito kasi yung mga new beginnings mo, Hierophant daw. So let's see, no, clarified by 3 of Wands. So wow. Okay. Okay. So, Hierophant, kinross ng 3 of Wands. So, it's about time na mag-ready kang mag-explore. New beginnings mo. Okay? May choice ka na ginawa dito. Okay?
It's about time to make a choice sa buhay mo, no? It could be may inaantay ka na rin na news, no, na paparating lang. Kumbaga, na-plant mo na yung mga efforts mo and hard work. Okay, nandun ka sa waiting game right now, nag-aantay ka. Kaya itong Hierophant na to, I think it's about malalim, no? Malalim, may spiritual lesson ka na inaantay na matutunan. Yun yung magiging bagong simula mo. Yung nararamdaman ko dito. Malalim. Yung gustong ipahiwatig nito, no? Okay. Baka inaantay mo lang din na coming into full grown up person ka, mag-mature ka, tumalino ka. Alam mo yon? Yun yung Hierophant. May waiting game. Nag-aantay ka rin ng promotion. Nag-aantay ka rin maging leader. Nag-aantay ka na something na valuable na darating sa buhay mo. May waiting game na involved dito, guys. Yung new beginning na to. Okay? Now, for the lessons learned, may concealment, no? Malabo. Bakit ano yung moon? Kasi major arcana to, guys, eh. As a lesson, ano bang dapat mong matutunan sa moon? Sagittarius, i-clarify natin to. Napaka-complicated na mga energies for the month of October 2023 para sa'yo, Sagittarius, no? Ano tong the moon? Tingnan natin. Lessons na dapat matutunan ni Sagittarius. Ano po tong the moon? Tingnan natin. Okay. So, may ending, no? May hardship and struggle ka lately sa buhay mo, no? And you're still unsure kung paano mo to malalampasan. Okay? May nagtapos na, pero hindi mo pa alam kung yung struggle mo na to ba is matatapos na if it's coming to an end pa. So, yung lesson dito is that, sinasabi ko nga sa inyo, may waiting game. May waiting game sa new beginning mo. Oo, yun na nga. I think sa general life mo rin to. Mga may pinagdadaanan kang sa family situation, domestic situation, or sa career mo in general, hindi lang sa love to. So, may struggle ka lately na feeling mo tapos na, pero hindi mo pa sure, no, kung completely magtatapos na, or how long to bago matapos. Kasi feeling mo lang na max up ka na, pagod na ako, tama na. Pero, yung lessons na dapat mo matutunan, mas maging patient ka. Kasi, it's not because feeling natin na it's over na, or done, tapos na, no? Hindi ibig sabihin nun. It's, yun na yun, as good as gets. Parang naghahanap ka ng relief. Yung relief, inaantay mo. Okay, so that's why may waiting game dito. And don't you worry, yung pag-aantay na to, yung mga pagpapagal mo, Sagittarius, sa buhay mo ngayon, I think ito blessing, yung Hierophant. Kasi Pope yan eh. May grace na darating. It makes sense. Ang ganda ng general life reading mo, Sag, no? So, sana nag-resonate to sa inyo ngayon. Let's move on sa inyong love reading spread. Alright? Shuffle lang uli natin yung mga cards in front of the camera. Hi, Sag. So, titingnan natin ang inyong love spread reading. Kukuha tayo ng 5 baraha at clarifier. Alright? So, ang inyong mga baraha. Okay? So, titingnan muna natin sila bago natin i-clarify. Okay, Sag? Alright. So, you have meron tayong Ace of Wands, Sagittarius. Interesting. Meron tayong Eight of Pentacles. Okay. Meron ka rin, wow, 10 of Pentacles. Okay. Sa love spread to, no? And meron tayong Page of Wands. So, meron tayong Pentacles and Wands. It could be dealing sa isang Aries, Sagittarius, or Leo, Taurus, Virgo, Capricorn. And meron tayong Emperor, Major Arcana. Okay, kaklarify muna natin sila isa-isa. Okay, para makuha natin yung narrative na posible para sa love spread na to. For whoever na magre-resonate, no?
Okay, kung di kayo nag-resonate, then hindi to para sa inyo, Sagittarius. Clarify natin isa-isa yung mga baraha. Okay, Ace of Wands, kinlarify ng 3 of Wands, lumabas na naman. So, ito yung inaantay mong restart. Okay, nag-aantay tayo ng restart dito. Okay, sa isang connection. Okay, but I advise you, huwag tayo masyadong mag-antay. Okay, ialiwin natin yung sarili natin. Ngayon, 8 of Pentacles, meron daw Queen of Cups. So, may hard work na kailangan dito, no? Pagdating sa emotional investment, okay? Ang nakikita ko dito, emotional investment, okay? May effort na kailangan gawin, ikaw o yung person mo, okay? Para magkaroon tayo ng emotional connection. At as for the commitment, tong 10 of Pentacles na to, no? May message, okay? May message about sa commitment. Okay? Pero sasabihin ko sa'yo, it takes two to tango. May hard work and effort na kailangan dito. Okay? Para ma-achieve mo tong commitment na to, no? Dalawang tao yan, no? It takes two to tango. Okay? May communication dito. Pero kailangan both parties, no? Mag-i-invest ng time. Kung gusto natin ng nurturing emotional energy, it will be magiging piece of work yan. Okay, so inaantay mo tong restart na to. Huwag kang mag-antay, but I feel like may papasok na communication and curiosity nga. Kasi after ng page, may ano na, no? May Queen, King na court card na yan, but still, may Ace of Wands kabina. Nandito rin ang Page of Wands. So, I feel like, yung person mo, ikaw, may curious pa rin na i-restart or magkaroon ng i-rekindle yung romance na to. Okay? Tingnan natin itong Page of Wands, yung person you're connecting with. So, yeah. So, may nagpapahinga lang dito, no? Could be after a heartbreak, no? Okay? So, itong person na nagpahinga or in no contact ka, magkakaroon tayo dito ng communication. Maaring makarinig ka ng news sa kanila or balita. Kasi may Page of Swords, may Page of Wands, may Ace of Wands. Okay? So, maaring hindi kayo nag-uusap ngayon, in no contact, nagkakalabuan sa communication, you know, at rest lang. At rest lang muna yung communication ninyo. Okay? Kalmado lang or baka talagang hindi kayo nag-uusap, may nanlamig or cold treatment, you know. Pero yung Emperor kasi, maganda dyan, organized to, stable, secure, parang kumbaga sa organization, di ba? May CEO tayo, siya yung nagmamanage para maging stable and secure ang company. Okay? Ganun din yung energy ng Emperor na to. Okay? Maasahan mo to, reliable. Pero ano siya? Ano ba to si Emperor? The Hermit. So, may opposing energy, no? Itong person na to, you're connecting with, no? Nire-review nila, nagninilay-nilay muna sila doon sa nangyari. Okay? So, may work in progress si person mo or ikaw. Okay? Na nag-withdraw sila sa'yo, ikaw rin nag-withdraw sa kanila. Pero itong person na to, pag bumalik to, mag-e-emerge siya na ready siya, na handa siya. Okay? So, just be ready. Then, don't say na hindi kayo winarningan. Just be ready, no? Kung babalik si person mo or makakarinig kayo ng news from them. Or baka i-text kayo or i-contactin kayo sa social media or online. Kung ano man yung gamit yung communication. Alright? So, sana nag-resonate tong reading na to sa inyo, no? Sagittarius, for the month of October 2023. Okay? And I see you guys sa next monthly reading nyo. Take care, God bless, and bye!